Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Po ang lahat. Happy Fiesta po sa ating lahat. Pakibati ang katabi nyo, Happy Fiesta! Tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at sinusugo tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mukhang kulang ang ating pagpupuri, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Arsobispo Rex Alarcon, Bispo Antonio Tobias, Bispo Teodoro Bacani, Father J. Licuana ng ating parish priest at ang kanyang mga katuwang na pari, Monsignor Trentadue at ang mga kasamahan sa Apostolic Nunciature, mga kapatid kong pari, mga relyoso at relyosa, mga seminarista, mga diakono, mga kadeboto, tayong lahat ay narito upang mag-alay ng walang hanggang pasasalamat. At kasama natin ng simbahan sa pagdiriwang nito
ang ating Hermano Mayor, ang ating buting alkalde, Francisco Isko Dumagoso, Yorme, at ang mga kasamahan po sa ating pamahalaang lungsod ng Maynila na walang sawa at walang kapagod-pagod sa pagsuporta sa ating Nazareno 2026, ang ating Chief PNP, Jose Melencio Nartates Jr., kasama rin po ang kanyang mga katuwang na sa kapulisan na wala ring sawa at walang pagod upang siguraduhin ang ating kapistahan, lalo ng ating transaksyon ay maging mapayapa. Ilang kapistahan ang nakakaraan, kami po ni Chief PNP po ay magkasama po. Ako ang kura at siya po sa NCRPO. At ngayon, pareho kami ring nagpapasalamat sa pong Nazareno sa grasya na ipinagkakaloob sa ating lahat. Ako po ay nandito sa ngalan ng ating ama at pastol, ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, na sa kasalukuyan ay nasa Roma at pinatawag ng ating mahal na Santo Papa Leon ika-14 para sa isang mahalagang pagtitipon. Kaya nga't ang aking pagtayo sa inyong harapan ay isang grasya lamang po. Dahil hindi man ako karapat-dapat, ako ay tinawag ng mahal na pong Jesus Nazareno upang mamuno at magdiwang sa Misa Mayor na ito. Dati-rati ako po ay nasa gilid lang at kasakasama at naging kura. Ngayon, pambihirang pagkakataon ang ipinagkaloob sa akin. Kaya nga't naniniwala ako na pambihira lagi ang biyaya at himala ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen! Dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Ito ang tema ng ating Nazareno 2026. Nahango sa sinabi ng patron ng ating parokya sa Quiapo na si San Juan Bautista. Sinasabihan tayo ni San Juan na tayo'y dapat bumaba upang si Jesus ay tumaas. Sapagkat sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, ang bumaba mula sa langit ang siyang tunay na itataas ng Diyos. Sapagkat ang dakilang pagtaas hindi nanggagaling sa kamay ng mundo, kundi sa kamay ng Diyos. Pero paano nga ba tunay na bumaba? Alam nyo mga kapatid, may nauna na sa ating bumaba. At ito'y walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya siya dinadakila, kaya siya itinatampok. Kaya nga't sa ikalawang pagbasa sinabi, walang hihigit sa kanyang pangalan at ang lahat ay yuyuko sa kanya. Siya'y itinatampok at dinadakila ng Ama. Bakit? Dahil siya'y nagpakababa. Pag nilaya natin ang uri ng pagbaba ni Jesus Nazareno. Una, siya ay bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Opo, bumaba siya ng kusa. Hindi siya ibinaba o pinadapa ni numan. Hindi siya napilitan lamang. Kusang loob siyang bumaba dahil sa awa at pag-ibig. Ang pagbaba ni Kristo ay hindi bunga ng pagkatalo, kahinaan o pagkawala ng kapangyarihan. Ito ay malayang pasya ng pag-ibig. Kaya nga't sinabi uli sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Ito'y pasya ng pag-ibig, pagbababa ng kusa. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang lahat alang-alang sa atin. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na.
Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa dahil nagsisisi at nagpapatawad. Bumaba ng kusa dahil nagpapaubaya sa mas tama at mas mabuti. Bumaba ng kusa para sa tunay na pagkakaisa at pagdadamayan. Magkusa na tayo katulad ni Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ano pa ang inaantay mo? Magkusa ka na. Hilingin natin sa Poong Nazareno, magkusa tayong magmahal katulad niya. Pumalakpak tayo gaya ng pagmamahal sa Poong Nazareno. Ikalawa, bumaba si Jesus ng Nazareno ng lubos upang tayo ay matutong makinig. Mga kapatid, madalas nating inaakala, bumaba si Jesus upang lumapit at makinig sa atin. Totoo po yun. Pero may mas malalim pang katotohanan. Bumaba si Jesus hindi lamang upang siya ang makinig, kundi upang tayo ang matutong lumapit at makinig. Sa totoo lang, naririnig naman tayo ng Diyos. Kahit nasa langit siya. Hindi naman malayo ang Diyos. Hindi siya bingi o manhid. Batid niya at daman niya tayong lahat. Alam niya kung anong nasa puso ng bawat isa sa atin. Masakit mang aminin, tayo po, ang hindi o ayaw makinig. Tayo po ang bingi at manhid. Kaya bumaba ang Diyos. Nagkatawang tao siya, naglakbay at pumasa ng krus kasama natin upang lalo natin siyang marinig at masunod. Bumaba si Jesus upang siya'y marinig. Bumaba si Jesus upang tayo'y makinig. Dagsa ang mga debotong nagpupunta sa Quiapo dahil tiwala sila na magkakaroon ng himala dahil maririnig sila ng Poong Nazareno. Pero lumalapit din tayo sa Kanya. Siya na nagpakababa upang lalo natin siyang marinig, upang lalo nating maunawaan at matupad ang kalooban ng Diyos, upang lalo nating matanggap at maibahagi ang grasya ng Diyos. Ang namamanata, ang kumakapit at umihila ng lubid, ang mga nagpipingga at pumapasan,
ang mga sumasalya at humahalik sa kanyang paanan ay dapat lalong nakakapakinig sa Diyos. Bumaba si Jesus hindi lang upang pakinggan, kundi upang buksan ang ating mga tainga at puso. Naririnig ba natin ang panawagan niya, ang panawagan ng Diyos para sa katarungan at katotohanan, para sa kabutihan at kapayapaan, para sa pagkakaisa at tunay na kaunlaran? Naririnig ba natin ang tinig niya sa mga nangangailangan at inaapi, sa mga humingi ng tawad at tulong, sa mga humihiyaw ng katarungan? Kung totoong malapit tayo sa Diyos, naririnig natin siya. Kaya sabihin mo naman ngayon sa katabi mo, kapatid, makinig ka kay Jesus. Sumunod ka kay Jesus. At sa kabila, sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, itaas uli ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, wag lang pagpapala, dapat makikinig din at susunod at bababa katulad ni Jesus. Si Jesus Nazareno, bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Si Jesus Nazareno, bumaba ng lubos upang lalong marinig. At panghuli, si Jesus Nazareno ay bumaba ng may habag upang lalong umangat ang ating dangal. Pinasan niya ang krus upang dalhin ang ating kasalanan, kabiguan at kahinaan. Ginawa niya ito upang tayo maligtas, makalaya at mapatawad. Bumaba siya para tayo maiangat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang krus ang nagmistulang hagdan at tuntungan ng ating kaligtasan. Sa poong Nazareno, natututunan natin ang mga bumagsak ay muling makababangon. Ang mga nagkamali ay maaaring maitama. Ang mga nawawala ay maaaring mahanap muli. Bumaba siya para maiangat tayo upang tayo din iangat ang isa't isa. Mga kapatid, kung bumaba si Jesus Nazareno para iangat tayo, tinatawag din niya tayong makibahagi para iangat ang ating bayan, iangat ang ating kapwa, iangat ang dangal ng bawat isa. Bumaba sa sariling interes para sa kabutihan ng lahat. Bumaba sa katahimikan kapag may inaapi na at niloloko. Bumaba sa pagkamanhid upang magmalasakit sa bayan. Bumaba sa kasalanan para sa tunay na pagbabago. Ang tunay na deboto, handang bumaba kasama ni Kristo upang iangat ang kapwa at ang bayan. Kaya nga't yung panawagan nating bumaba na habang nagtatrastasyon, huwag nang magpataasan sa andas. Hindi lamang upang pisikal na makita ang pong Nazareno, sapagkat ang pagbaba natin ay tanda rin na gusto rin nating magmalasakit sa ating kapwa. Sapagkat hindi ito nakukuha kung sino ang makaangat sa andas. Hindi ito masusukat kung sino ang makahihila ng lubid. Ang tunay na deboto'y masusukat kung sino ang tunay na nakikinig kay Jesus Nazareno at natututo ding iangat ang kapwa gaya ng kanyang pagmamahal. Sa mundo, taas ang hanap, baba ang iwas. Baligtad sa Diyos, ang nagpapakababa ang itataas. Ang baba, ang daan pataas. Sa Diyos, ang bumababa, ang tunay na itinataas. Dapat siyang tumaas at ako naman
ay bumaba. Kaya't mga kadeboto, manalangin po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po at tinipon ninyo kami upang kayo'y parangalan at pasalamatan. Maraming salamat po at kayo ang unang nagpakababa para sa aming kaligtasan. Bumaba kayo ng kusa upang lalong magmahal. Bumaba kayo ng lubos upang lalong marinig. Bumaba kayo ng may habag upang lalong umangat ang tao. Narito po kami, nagpapahayag ng aming debosyon at pagmamahal sa inyo. Turuan at tulungan niyo po kaming bumaba gaya ng ginawa ninyo upang ikaw ang tumaas, ikaw ang makilala, ikaw ang masunod at dakilain ng lahat ng tao. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.